this activity, our group interviewed a mother who is a resident of our barangay. She shared her experience about how communication changed before and after the rise of social media. And now, let's proceed to the interview. Sa mga college ko kasi kailangan naman nila yung parang suwete na nga online class. Nakakatulong sa kanila. Pero itong mga mga grade school, na sa kanila yung sa kahit mga MM pag-rubyas kasi nakakaano. Pinapaliwan kami yung sinasabi. Ang mga tao bago ang social media? Ay, iunuhin social media, surat. Nagpapadaralanin surat. Tano kahibaruhan. Panita po sa social media. Pinaagihin pagsurat. So, magpapadadadang kain surat. So, kaya ikaw magpapadara kain surat. Asya na itibabaro ayaw man po na yan na social media nga wala mapunta yan na high-tech na diri ka na di pinadarin surat, di ka na makakat yung pagpakiana babaro ka na nga magkakulaw ka lang din hit TV o kaya din hit cellphone hibabaro ko na hit mga nangyayari hit buong mundo. Paano na padali ng social media ang komunikasyon ngayon? Mga tukang dahil sa mga internet, subahet, cellphone. Asya na eh. Ano ang pagkakaiba ng pakikipag-usap noon at ngayon? Kasi dati noon, wala pang mga cellphone, wala pang mga social media. Ngayon ang laki na ng diferensya. Sa mga bata, sa matatanda, pati nga lola, lolo, nag-internet na, nagmagamit na ng mga cellphone. Kaya palaki ang pagkakaiba. Gamit ng social media ng tamang pamamaraan, katulad ng mga edukasyon, wag yung kung ano-ano lang. Minsan ang mga kabataan ngayon gumagamit ng mga social media dahil sa ibang kadahilanan. Dapat rin sa libro. Balikan din yung mga nakaraan. Ayun na.